Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra. Ako po ang inyong Basa Princess, ang tagapagprotekta, tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. And welcome sa programang Top Secrets. At meron nga po tayong caller on the line. Hello! Hello. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello, good evening. Good evening. Malinaw ba ako sa'yo? Yes po. Ayan. Kasi ikaw Yes medyo po, malabo clear ka po. sa amin. Charot. Ay, sorry. Nasaan ka ngayon? Nandito po sa Makati. I mean, Taguig na siya. Ayan, Taguig. Nasa bahay ka ngayon? Yes po, boarding house. Nasa boarding house. Pwedeng malaman kung anong gagamitin mong alias? Beatrice na lang po. Beatrice. Beatrice of Taguig. Tama ba? That's right po. Oh, hindi that's right ako ni Beatrice. Yes po. Baka nagtatrabaho, Opo. baka nagtatrabaho ka sa BGC kaya that's right mo ko Ilang taong ka na, Beatrice? 27 po. 27 years old. O, sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Beatrice of Taguig, ano ang top secret mo? It's about previous love life po siya. So, medyo tricky siya ng konti sa iba. So, paano ba umpisan to? Last year, I have this in workplace po. It's like an ate. Like, magan yung loob namin sa isa't isa. And we're both only child Mhm. ng family. And then, ayun, naging close kami ni ate girl. Mhm. So, and abang nagtatagal, yung nakuha niya yung loob ko, nakuha ko din yung loob niya. Then, humiram siya ng pera. Although sa company kasi namin, it's really prohibited po. Mhm. Which is really terminable offense to the lender and the borrower. Both. Bawal yun. Yeah. Yes po, since it's a financial institution siya. So, Mm. really prohibited po. Mhm. So, ayun, sabi niya kailangan niya ng extra funds daw, pampakabit ng internet niya para makapag-work from home siya since may sakit siya. Parang nagka-allergy siya. So, ayun. Allergy? So, ayun. Anong klaseng allergy yun? Yung Yes po. malala ba? Na May allergy? mga rashes po sa tenga, something like that. Nung sinamahan ko siya sa clinic, so ayun. Kasi kapag social, di ba ang tawag allergy? Pero kapag medyo hindi social, ano daw, burnik lang ganyan. Burn it. Charot lang, wait charot. Okay, continue. O, so pinahiram mo. Pinahiram ko po siya. So, sabi niya bibigay ko, that was October pa naman. Sabi niya, bibigay ko din sa November sa 13-month pay. Malit na amount lang naman, mga 1,500, mga ganun lang po. Mhm. And then, dumating siya sa point na November na, December na wala pa rin. Bigay na ng tax return, wala pa rin. So, sabi ko, baka nangangailangan talaga si ate girl. So, hindi ko na kinuha. Then, one time, galing ako ng province, naiwan ko yung ATM card ko. Sabi ko, need ko na yung money ate. Mhm. Kasi naiwan ko yung ATM ko. Wala akong pang allowance for the entire week. Mhm. Kinaumagaan kasi sahod na. So, payday na. So, sabi niya, ito try ko kasi
may mga bills pa akong babayaran. Sabi Wow, niya. parang That was ikaw pa December talaga po. yung nahihiyang maningil sa kanya, no? Yes. So, ending, tatry ko, sabi niya, mamayang hapon, transfer ako sa other bank ko. Sabi niya, sige po, sabi ko. So, to make it short, wala siyang binigay. Pinahiram na lang ako ng isa naming ka-work Mhm. ng pang-allowance for the entire week. So, medyo masama yung loob ko doon. So, Nakakaloka and to. then, yes po, then, and then during that time, naging kami din ng pinsan niya, which is, ni-refer niya, he's from Northern Luzon po. Okay, so And etong then naging kami. ate-atehan mo na ito ang naging tulay para maging kayo nitong naging ex mo o ex mo, boyfriend mo pa hanggang ngayon? Ex na po. Ex na. Okay, so siya yung nagpakilala sa inyong dalawa. Yes po. Nireto kayo sa isa't isa. Correct po. Yes po. Okay naman itong guy na to. Okay naman po siya noong una. Nung una. Noong una po. At anong papel nitong ate-atehan mo na pinsan na tong naging ex mo sa buhay ninyong magkarelasyon? I think partner in crime niya. Partners in crime. Parang alam ko na kung saan to patungo ah. Exciting to. Partner in crime. Okay. So, meaning, kayo, netong boyfriend mo na to, I mean, netong ex mo na to, nung time na yon, close sila nung pinsan niya, na ate-atihan mo, na nangutang sa'yo na hindi pa binabayaran. Was there a time na sinabi mo dito sa pinsan ng ate-atehan mo na technically boyfriend mo nung time na yon na may utang itong pinsan niya sa'yo? Yes po. Anong response niya? Sabi niya, gusto mo singilin ko, sabi niya. Pero siningil niya ba? Sabi ko, hayaan mo na lang muna, baka kailangan niya talaga, sabi ko. So, walang nangyaring singilan? Wala po. And then, wala po. Okay. Tapos, dumating ba sa punto And na then, nanghiram itong boyfriend mo sa'yo? Yes po. I mean, ex-boyfriend. Ex-boyfriend mo, okay. Nung time na kayo pa, nanghiram siya sa'yo. So, magkano hiniram at anong hiniram sa'yo? Sabi niya po kasi dati, nung December, so pinakilala ko siya sa family ko, which is, siya yung una kong pinakilala sa family. Medyo, sabi niya, he's working in... Yes. Swerte niya, ah. Yes, but that was my cousin's wedding pa during that time. December 31st. Alright. Hello? Naririnig ka na, huwag kang mag-alala. Na-excite na ako Ay, sorry. na-excite na ako dun sa sa revelation mo. Kung magkano at kung ano ang binili mo o ang pinautang mo dito sa ex-boyfriend mo. O, reveal mo na, reveal. Ayun po, sabi niya, January, sabi niya, fast forward na lang, January, sabi niya na, hindi niya daw sinabi during that time na he was, terminated sa work niya. And then, he is unemployed. Mhm. So, need niya ng extra funds, pang-allowance niya, panghanap ng work. And yung ipon niya is nagamit ng mother niya due to medical expenses. So, short na short siya. Kailangan niya ng 4K. 4,000 pesos. So, pinahiram mo siya. Siyempre, mahal mo di ba? Yes po. Mhm. And then, after that, hindi na siya nagpaparamdam. Nagpakilala sa 4,000 piso. 4,000 Yes pesos. po, parang ganun. Gaano kayo tumagal nitong ex-boyfriend mo na to? 3 months. 3 months. Naniniwala ka ba na pinsan nung ate-atehan mo itong lalaking to? Yes po, they're on the same last name. Cousin talaga, Yes. sure ka naman doon. Yes po.
At anong na-realize mo doon sa relationship na yon? Um, ano, madami po. Like, kasi in addition to that, hinayaan ko siya na, na baka nagsi-self time to, gano'n. Mhm. So, hindi ako nag-demand ng time niya. Then, nag-chat siya na, um, na-aksidente siya for 2 weeks kasi hindi siya nagparamdam. So, na-aksidente siya. Ano namang aksidente yun? So, Nakita mo ba? May syempre- picture ba? May picture naman po na nasa hospital daw siya. Although meron naman talaga. Nung time na sinisingil ko na, doon siya nagsabi na, doon siya nagparamdam na hospital siya, tapos nag-send siya ng picture niya, and then hospital bills, like 67,000, something like that. Naniwala ka naman doon. Yes po. Bakit? Although 50-50, pero sounds convincing naman. Baka nagsasabi to ng totoo kasi kasama ko naman siya nagpunta ng Manawag Church in Pangasinan. So, baka hindi niya naman talaga intention na magkaganon. So, ending, nanghiram siya ng 10K. Ulit? Or Naghihiram ulit? mag-loan daw ako ng 30K para mabayaran niya kasi yung ex niya daw is nag-loan sa isang financing company, and then ginawa siyang co-maker. Then naghiwalay sila, si ate girl, yung ex niya hindi na naghuhulog. So siya yung nagbabayad. May balance pa daw siya na 10K. Now, kung pwede sana daw ako mag-loan ng 30K Para sa para kanya. pandagdag niya din sa therapy niya, sa braso niya kasi. So, Anong sagot mo sa kanya? sabi ko, try ko. Tinry mo ba? Hindi po. So, hindi ka na nakapagpaluwal ng 30K na sinasabi niyang i-loan mo? Hindi na po. Okay. Mahal mo pa yung Kasi ex mo? parang nakakahalata na ako. Yes po. Mahal mo? Minahal mo? Yes po. Umiyak ka nung hindi na siya nagparamdam sa'yo? Opo. Umiyak ka. Umiyak ka din nung nanghihiram siya ng 30K sa'yo? Hindi po. Medyo naawa ko sa totoo lang. At saka nagdadalawang isip naman na rin ako during that time. Hindi ka na niya binayaran? Hindi na po. Pero nung nanghihiram siya, yung pinsan niya din nag-offer sa akin kung gusto ko daw bang mag-loan. I-refer niya daw ako sa friend niya. Sabi, Yung pinsan Sabi niya na ko- ate-atehan mo, nagsuggest pa sa'yo na kung gusto mo mag-loan, i-refer ka sa kakilala niya? yes po. Nako! Gusto mo pangalanan natin to? Baka may ma-scam Sure, to. it's up to you. Ano? Sure, it's up to you. Hindi, wag naman. Hindi, depende sa'yo ha. Kumbaga, Joke lang. joke lang din naman. Kumbaga, tayo naman ay tagapagprotekta ng mga sikreto, di ba? Pero gusto nating ipaintindi din sa iba na posibleng totoo, posible ring hindi. Pero kapag may patterns kasi, ang hirap maniwala Yes. kung ito ay totoo, no? Na nangyayari talaga sa kanila. Kasi may pattern eh. Kumbaga nakikita mo na eh. At ngayon parang gising na gising ka naman eh. So, ito yung nangyari sa'yo. Anong mga natutunan mo Yes dun sa relationship mo na yun na 3 months, no? Nanghiram sa'yo na nanghiram. Yes, huwag magpapahiram. Huwag magpapahiram. Mabait kang girlfriend, no? Siguro po, I don't know. Then, or maawain kang girlfriend. Siguro po, kasi, ewan ko, may time kasi nung nag-aaral ako ng college, may time na na-hospital yung father ko, and talagang na-short kami that time. Nagpunta kami sa isang kamag-anak na nagpapahiram talaga ng pera. Umuulan yun, dalawa kami ng mother ko. Hindi man lang kami pinapasok dun sa bahay nila. Naghintay pa kami dun mga 20 minutes bago kami pahiramin. So, naisip ko yun, ang hirap pala kapag na-short ka na hindi mo naman inaasahan, like unexpected due to
medical, mga ganun po. Kumbaga, So, you ayun. are coming from an experience na walang-wala kayong matakbuhan, wala kayong mahiraman, kaya ikaw, you are being generous to others kasi alam mo yung tindi ng pangangailangan ng mga ganong klaseng tao. Yes po. Okay. So, ngayon, hindi na kayo nakikipag-communicate doon sa ex mo? Hindi na po. Hindi mo na rin siya sinisingil doon sa utang niya? Hindi na po. Ini-stalk mo pa ba siya? Hindi na po. Hindi na rin. Friend mo pa rin yung ate-atehan mo na pinsan niya? Hindi na rin po. Actually, ipapaano ko sana dati. Like, erase ko na sa HR. Like, ayoko na kasi siya pa yung nagalit sa akin na hindi ko daw siya iniintindi nung sinisingil ko na siya. So, nung umabot na sa manager ko yun, sabi ko, bago lang po kasi ako sa company that time. Like, year pa lang. So, sabi ko, it's alright. Sabi ko, wala pa naman akong retirement here. Sabi ko, I can just get another job na lang. Sabi ko, Nasa magkano na yung nahiram Sabi- sa'yo nung ate-atehan mo na yun na pinsan ng ex mo? in total po siguro mga 5K. 5,000 pesos. Malaki din yun, ha? Pambayad din yan sa yes po. bills. Tapos hanggang ngayon, di pa rin binabayaran. Ang kapal nun, ate-atehan mo na yan, ha? Ang binayaran niya lang po 1.5. 1,500. Pero 5K yung balanse niya Yung pa. una po. Yes po, kasi may mga hiniram siya na 500, pang extra allowance niya daw, pauwi ng... short daw sila, wala daw allowance yung anak niya. Kasi yung asawa niya daw is wala pang work, hinihintay pa daw yung padala ng tita niya from overseas. Mga ganun po. Okay, since ikaw naka-experience ka ng ganyan, no? Gusto kong bigyan mo ng magandang advice yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Kung ano yung mga signs ng isang mandurugas o ng isang ng isang scammer, 'di ba? Sige, bigyan mo sila ng babala. Yan. Ito, babala. Una, siguro po, although maging matulungin pa rin naman, pero to the point na like, siguro mga 3 digits lang, tapos singilin nyo ng mga 3 days, mga gano'n. Ganun po. Tapos, okay lang maging friendly, pero when it comes to money, siguro just be more cautious po, especially sa mga trying to be friends sa inyo, mga gano'n. Yeah, definitely. Tsaka maglagay ka ng interest para matakot. Hindi ka naglagay ng interest kahit 10% man lang o 5% man lang o basta kapag balik mo nang may ganito. Wala nang ganon. Wala na po. And then, eto si ate girl pala, sabi niya, magka-counter daw siya kasi nasabi ko kasi ito sa isang coworker na medyo oldies. And then, eto si ate girl, binarites niya. So, kumalat sa office. Ano yung kumalat sa office? So, na pinahiraman ko siya. So, terminable offense po kasi yun. So, it's very sensitive issue. So, pinatawag ako nung boss niya. Tsaka yung boss ko. Kinonference kami. Pero kumusta? Ayun na, sabi Are ng you boss ko, still "Bakit?" working? Kasi, I feel, parang, I don't know, ako na yung tumulong pero, ba't parang ako yung masama? Like, sabi niya, sa lahat ng iniraman niya, sabi ng boss niya, bakit ikaw pa yung magpapaabot sa HR? Sabi niya. So, sabi ko, so you mean, ma'am, sabi ko, you're aware na merong lending and borrowing dito and you're tolerating it. Wait lang kawalang yaan Sabi yan niya, ng kasamahan mo Babalik muna tayo after a commercial break. This is Top Secret. That portion was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!